mga minamahal kong kamag-aral, iginagalang na guro, binibining Krisya, magandang araw po sa inyong lahat. Ginoong Arjun Lunggakit po nasa harapan nyo ngayon, kabilang sa paitang na ito. Patuloy na nagsusumikap na mamuhay at mabuhay ng totoo sa aking sarili, na may malalim na pagmamahal sa aking pag-aaral at paglilingkod sa komunidad. Ngunit, sa kabila ng aking mga tungkulin at responsibilidad, mayroon akong isang personal na paglalakbay na nais kong ibahagi sa inyo ngayon, na pinamagatan kong ang pag-ibig ay para sa lahat, ang karapatan ng LGBTQ na magmahal at mahalin. Bakit kaya ito ang isipan kong ibahagi sa inyo ngayon? Bakit kaya? Yun ay dahil sa bawat araw na lumilipas, patuloy akong nagtatanong sa aking sarili. Dahil na din siguro sa isang lipunan na binibigyan ng iba't ibang kahulugan ng pag-ibig. Kung ano ba talaga ang karapatan ko bilang isang membro ng LGBTQ na magmahal at mahalin? Worth it ba talaga ako bilang tao sa tunay kong anyo? Totoo ba talaga ang pag-ibig pagdating sa katulad ko? At sa wari ko'y sumagi sa isip niyo kung bakit sa pagpapakilala ko kanina, hindi ko isinama na ipinagmamalaki ko na naging parte ako sa komunidad na ito. Mga pangunahing katanungang bumabagabag sa akin noong nadiskubre ko na kabilang talaga ako sa komunidad na ito. Hindi talaga naging madali para sa akin natanggapin at ihayag ang aking tunay na pagkaako. Dahil sa maraming mga salik ang nagdulot ng pag-alinlangan at walang katiyakan. Isa na rito ang mga taong nakapaligid sa akin. Kabilang na ang mga mahal ko sa buhay, magulang, kapatid, pamilya, at maging ang komunidad kung saan ako nanggaling. Na hindi agad lubos nakakaintindi o tanggap ang aking pagkatao. Na kadalasang sila pa mismo ang nag-uudlot kung bakit ako nagtatago sa kung sino talaga ako. Na walang duda dahil na rin siguro sa ating lipunang puno ng mga pang-uuri at panghuhusga. Kaya yun, hindi nga naging madali ang magpakatotoo. Sa personal kong karanasan, hindi biro ang sakit at hirap ng pagpapanggap at pagtatago sa tunay kong anyo. Yung feeling na pinipilit mong makibagay, magpanggap at gawin ang lahat para lang hindi mo mabigo ang mga taong nakapaligid, naniniwala at nakakilala sa iyo. Sa mga sakit, kalituhan, pighati na aking naranasan, dahil sa ganoong setup, dumating ako sa punto na tumutulo ang luha ko na nagtatanong sa Panginoon kung bakit sa dinami-dami ako pa talaga ang ginawa niyang ganito. At bakit di na lang niya ako ginawang normal na tao? Bakit di na lang niya ako o bakit di na lang ako ipinanganak na totoong lalaki o totoong babae, na kung sa gayon walang diskriminasyon o hadlang sa pagpapahayag ng aking tunay na sarili. Kaya ang pagtanggap ko sa aking sarili bilang isang membro ng LGBTQ ay isang paglalakbay na puno ng mga hamon at pagsubok na halos di ko alam kung tama ba ang landas na aking tinatahak. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan kong magpakatotoo at magmahal ng buong tapang. Kahit pa man alam kong labag ito sa mata ng ibang tao dahil nga hindi pasok sa norma ng lipunan. At kahit pa man di ko alam kung tama ba ang maging masaya sa pagiging totoo. Pero ang mahalaga, masaya akong maging malaya. Natutunan kong hindi dapat ipinapangarap na maging ibang tao, kundi ang maging
pinakamahusay na bersyon ng aking sarili at magpakatotoo. Ang mundo ay maaaring maging mapanlinlang pagdating sa pag-ibig. Maaring maramdaman nating napakadayo nito, lalo na kung tayo ay nasa mundo, membro o nasa komunidad ng LGBTQ. Ngunit, ang katotohanan ay, ang pag-ibig ay para sa lahat. Ang karapatan ng LGBTQ na magmahal at mahalin, hindi dapat nakatali sa kung anumang mga pang-uuri at mga limitasyon ng lipunan. Hindi lamang para sa mga tao na ang sinusunod ay kung ano lang ang tinatawag na norma. At higit sa lahat, hindi lamang dapat nakabatay sa kung anumang kasarian, edad o level na maaring ilagay ng lipunan. Bagkus, ito ay para sa lahat dahil bawat isa sa atin ay may puso at damdamin na nagnanais lang na magmahal at mahalin. Kahit na pagdating sa mga katulad ko na patuloy na nagsusumikap na lumalaban para sa karapatan na ito. Dahil nakabatay ito sa kung paano natin pinahahalagahan at tinatanggap ang bawat isa bilang tao. Sa huli, mga minamahal kong kaklase, nais kong ipaalala sa inyong lahat na tayo ay may karapatang maging malaya at magpakatotoo sa ating sarili. Kahit na hindi madali ito. Hindi tayo dapat matakot sa mga pang-uusig at panghusga ng iba sapagkat ang ating halaga bilang tao ay dapat igalang. Sa aking mga nakaraang karanasan na pighati at pagkasaktan, totoo na naitanong ko sa aking sarili kung ako ba ay talagang worth it sa aking pagkatao. Ngunit sa huli na pagtanto ko na ang halaga ng aking pagkatao ay hindi nakasalalay sa ibang tao, kundi sa aking sarili. Sa ating pagkakaiba, mahalagang maging bukas sa mga karanasan ng iba. Magpakumbaba, magbigay ng respeto, at gamitin ito dahil ito ay biyayang ipinagkaloob sa ating pagkatao. At ito ay dapat ipagmalaki at ipaglaban. Hindi tinatago at ikahiya. Hindi tayo dapat magpatumbah sa mga panghusga ng iba. Sa halip, tayo ay dapat maging matatag at matapang sa pagtindig para sa ating karapatan na magmahal at mahalin. Sa ating guro, Binibining Corinne Tricia Dado, maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad na malayang maibahagi ang aking talumpati sa inyong harapan ngayon. Itinuturing ko ito na isang napakagandang pagkakataon na maipahayag ang aking tunay na saloobin at damdamin. Aking mga kamag-aral, naway ang talumpating ito ay magbigay inspirasyon, magpalakas loob, at magdulot ng pag-unawa sa kalagahan ng pag-ibig at pagtanggap ng buo sa LGBTQ na komunidad. Maraming salamat at muli, magandang araw po.